So, human naman ta pray. So, padayon ta karon sa pagtuon sa aton nga pagpadayon Ginoo nga sa pagtulunan nga atong ginatun-an amo gyapon sa ginatawag nga angelic conflict. So, nata sa bitan. Oy, angelic conflict. Oh. So, ang botsing ganon sini nga ang sa angelic conflict amo ang pakig-away ni Satanas sa Dios nga sa paghukom sang Ginoo sa iya tungod kay wala siya nagtuo o kung nagsamitar nga sa kalawasan o kung pagpanumbalik sa Dios nga sa diin nga sa pagbato niya sa paguna-una lang ginatawag nga 5 I wills nga silindra nga I will set my throne above the stars of God o kung I will be like the most high God no nga pakigbatok sa Dios iya lang una-una wala gid siya nagsamitar mao na nga ining tawag nga angelic conflict nga botsing ganon nga sa paghukom sa Dios sa kay Satanas kay Lucifer no nga nahimo sang Satanas hindi gid siya sang ginatawag nga magdawat so amo atong ginapagtun-an nga sa nga ginatawag nga mga pagpadayon now hinom naman naton nga si Genesis chapter 6 o kung ang mga anghel sa Genesis chapter 6 no nga nag-asawa o legal ang ilang gihimo sa mga tao nga babae sa aton pa mga lalaki to mga anghel no? Nagpakatawo sila simpre may ara sila sang similya no nga nagpakatawo kay may posibilidad nga hindi sila nagamit sang tao no para lang nga may similya kay siyempre nagbata ang babae mo, nabuntis ang mga babae. Pero kay ang Nephilim dira nga mga higante, Nephilim sa Hebrew word na siya mo, buti nga nun sila sa aton pa higante. So extraordinary siya nga ang katunga siyang rasa is anghel nga malaglagon kay upod sila nagupod sila kay Satanas, wala sila nagupod sa Dios nga pamaagi. Tapos may ara sila, ang katunga is anghel, kag ang katunga is tawo, kag may ara sila sa mga gahom. So, extraordinary sila nga tawo. Sobra pa sa anting-anting nga ginatawag naton no, nga sa ilang pagkagamanan. No. So, mga anghel, gid sila nga nahimo nga tawo. Kag, ina sila, gindala sila sa Tartaros. No. Amo na nga sa panahon ni Jesus Christ kag pabalik sa ginatawag nga sa Old Testament sa Genesis ang mga tao nga mga luwas ara sa sabakan ni Abraham's bosom kag ara sa ginatawag nga paraiso kag siyempre ari sila sa ginatawag nga dalom sa duta nga ang badbad gihapon dira is impierno kay hindi pa man sila sa langit sang una nga panahon kaya amo nang atong nga badayon nga sa pagtuon nga sila sa Ros dire kag ang manggaranon ara sa ginatawag nga pag-antos torment mga pag-antos kag may bawang na dire kanang may distansya may gulf nga makita sang manggaranon sila sa Ros kag naapo dire ang Tartaros kay ginatawag lang ni siya nga impierno mo kag Abis. Amo ni mga impierno nga ginatawag. Pero sa hindi pagduwa-duwa nga panguna-una kaning sabakan ni Abraham kag ang paraiso nga ari sa sulod sa kalibutan gindala na ni palangit ni Jesus Christ. No, ara na sa langit gidala ni Jesus Christ heaven. Sa aton pa wala na sa idalom sanduta sila sa Ros nga Abraham's bosom o kung katong kriminal nga sa tuo nga kamot ni Jesus Christ nga nagsiling si Jesus Christ nga pagadalong ko ikaw sa paraiso today thou shall be with me in paradise no paradise sa ila ang dalon ang luwas tungod kay hintil siya sa bakan ni Abraham kung Hudiyo siya amo nang padulungan hindi sila palangit pero karon gidala na ni Jesus Christ palangit nga sa atong kanang pagpadayon nga sa pagtuon. Amo na nga siling na po ni Pablo
Ang aton nga pagkabanwahanon langit nun. So ang tanan karon nga mga tumulo nga ginatawag karon nga mga Christians. Kay wala man Christian sa Old Testament. Bisan pa sa panahon ni Jesus Christ walay Christian dira. Amo ni ang pagtulunan kung paano mo maibalaan ang mga kahimtang o ang mga hitabo. Amo na nga atong pakigaway nga sa pagpadayon nga pagtuon ang atong pakigaway hindi siya sa dugo o kung sa unod nga may armalite ka diyan binangon ka kung ano ta hindi. Ang pagkakristohano nato nga pakigaway ari sa aton sa utak sa mga pagtulunan. So sa aton pa kung wala kay pagtulunan nga kristohanon ka dalagi ka sang kalibutan. Kay remember nga aton nga kaaway amo si Satanas, the devil. Ang aton nga daan nga kini sang sala kag ang sistema sang kalibutan amo na atong pakigaway. Di karon kun ang pakigaway naton ara kay Satanas, ano panumdum mo kay Satanas? Mango? Bebe. Damo na sa pagtulunan. Ang daan nga kini sang sala, hindi mo mapugngan. Dalong gikas ang sala kung wala kay pag-ibalo kung paano ka ginatawag nga yielded o kung nagapasakop sa balaan nga espiritu. Butsi nga nun siling ni Pablo dira, hindi ka mo mag-ignorante sa pagkakristohanon. Ari ang pagtulunan, no? O kung ang sistema sang kalibutan. Hindi mo ni masiyasi ang sistema sang kalibutan. Kay nadagtaan ni siya o kung nalaykupan o kung contaminated na ano ni siya kanang nasagulan siya sang sala ining kalibutan. Damo dito rin sang pagtulunan. Abi mo ang kalibutan simple lang as is nga amo lang ni. No. Likop ni siya sang sala nga dra halin kay Adan. Ang amo na nga ang sistina sang kalibutan o kung kalibutanon sukwahi sa pagtulunan sa pagkakristohanon o kung sa Diyos nun nga pamagi. Tanaw lang sa millennium. Sa millennium si Satanas wala na dira. Kay nga aman. Kay ginpriso sa sang Diyos mo sa abis. Impierno gihapon. Kaya lang klaro siya nga abis kay ang Greek nga pamulong dira amo na sa klase nga impierno. Kay kung sa aton pa ang badbad sa aton na porso na tanan impierno na. Kanya uwian na rin sa tanas, pastor ba? Pagkaulahin na. Paguman sa millennium, 1,000 years, kay Latin ang millennium, paguman sa 1,000 ka tuig, buyan si Satanas, kag dito na ang paghaboy siya sa linaw nga kalayo. Buyan siya. Kadali lang. Dito na pagsunod siya na. Lumpat na siya sa linaw nga kalayo, hangtod sa walay katapusan. So, hindi sa kabuhi. Sa linaw nga kalayo. Now, ang millennium, wala ang presensya ni Satanas o kung ang iyang mga upod nga demonyo o kung mga nalaglag nga mga anghel nga nag-upod siya kay 1/3 na sila kabilo, 1/3 sila nga bahin. Pero may ara gyapon nagsupak kay Jesus Christ sa millennium nga siya ang nagadumala. Tungod kay ang old sin nature, ang daan nga kinaya sang sala, sang tawo, ara sa millennium. Pero wala si Satanas, ha? Amo na, hindi makasiling ang tumulo. Nga palayo, permi Satanas, palayo, permi, luoy kay Satanas, no? May, kumbaga pa, halimbawa lang, may gindimon poses dire. Tapos, may gindimon poses sa Midsayap, may gindimon poses sa Cotabato. Anong tawag nila, permi? Palayo, permi Satanas, pilagi ka Satanas ang naa. Isa man lang na si Satanas, hindi man na siya omnipresence. Bot nga nun nga omnipresence nga, kung ato siya sa Amerika, wala na siya di sa Pilipinas. Isa lang na ang iyang pagkatawo. Pero kung may gindimon poses man dito sa Russia, sa Amerika, ba't posta na pala yung Satanas? Amo na silang Pablo nga, hindi ka mo mag-ignorante. Kung baga pa, ang iyang encouragement sa mga Kristohanon, diri magtuon kita. Para mahimo ka mangin alamon nga Kristohanon, kanang may kahibalo ka, may pag-intindi ka. Kung ano ang ginatawag nga pagka-Kristohanon.
So kung may pagtulunan ka, atong pakikaway, na kung magtuon po kita, ginatawag nga the arena, na adri sa atong kalag. Sa atong pa, kung wala kay pagtulunan, perdi ka sa imong pagkakristohanon. Hindi man ka makagawi kung base sa pagtulunan sa pagkakristohanon. Hindi basta-basta ang pagkakristohanon. Paano ka naging kristohanon? Ano po siya nun sa kristohanon? Nan, kaamo na klase ng pagtulunan kag kristohanon nga pamagi sa pagkinabuhi. So, dapat meron ginatawag nga pag-indinti. O, persi karon, gindala ni Jesus Christ pagkayabi sa langit ang sabakan ni Abraham kag ang paraiso. Amo nang atong pagkabanwanon, langit non. Kay nga man, kay sa panahon ni Jesus Christ, Matthew, Mark, Luke, kag John, kag sa Kaywan, kag sa Genesis hangtod sa Malakay, ang mga tumuluo dira, wala. Ang mga tumulod nga nangamatay, ang ilang kalagula na palangit. Kundi, yara sa paraiso kung hintel, o kung yara sa sabakan ni Abraham kung Hudiyo. Amo na ilang padulungan. Pero kita karon, nga sa pagtulunan karon, ang atong pagkabanwahanon, langit nun. Kag ang mga Christian karon, kumapatay. Ang tutuod nga Kristohano na nga, hindi hampang. Nga buti nga nga sa pagkakristohanon nga nagatuo nga si Jesus Christ Dios, tapos nagbayad sa ato mga sala dito sa ibabaw sa cross, namatay sa unod kag nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Nan langit ang padulungan. Pinagid balakas siling ihambal da sa Biblia nga magtuo ka lang. Pila 50 times nga sa pagdawat sa pulong nga pagdawat sa kay Jesus Christ. Nga ang pulong dira magtuo lang. Wala na. Wala kita sa may ginimo. Amo na kon sa Galatians kanang 2:21 nga kung ang kaluwasan pinaagi sa paghimo sa maayong buhat. Ano sila ni Pablo? Wala pulos tong paglansang kay Jesus Christ ibabaw sa cross. Wala to pulos. Kung ang kaluwasan pinaagi sa paghimo sa maayong buhat. Amo gani nga pagtuo lang gid. Kadamo da sa pagtuo sa Bible, mutuo ka lang kang Jesus Christ. Kaya ano mang butsi nga nun sa sang puno nga pagtuo. Nga kung magtuon kita sa doktrina bahin sa pagtuo, ginasalig nimo ang tanan nga butang sa imong ginatuuhan. Dito nakasasal sa lalay. So kung sa pagkakristohanon nga kaluwasan, ang imong eternidad nakasalalay sa imong gintuuhan. Kay sino man, sakay Jesus Christ. Amo nang ang kaluwasan, pinahagi lang gid kay Jesus Christ. Wala na sang iban. Amo na nga damo man ang nagatuo nga ano ni? Halimbawa ang kaluwas nga ang tao nga luwas bisan sa Old Testament palangit, no, hindi pa impierno. Ginatawag nga sa bakan ni Abraham, impierno siya pang tawag sina ba? Kay nga kay sa Old Testament Sheol mo. Sheol siya, pero kung sa Greek is Hades. Ti impierno ng kuan sina, ang badbad sina. Nga sa ginatawag nga ano ni sa bakan ni Abraham pusong o kon praiso. Sorry. Now, ari ay. Halimbawa, ining kwan. Lucas 8. Bibeta ng tadre. Sa tawag lang pulong impierno. Kay kanil sila, gidemon possess ni sila mo. Siya ang tawo. Tanang tadre sa Bible sa Ilonggo. Pero ang bot si ganon sining nga impierno nga abis, nagkatotoo. Okay. Halimbawa ning Lucas 8:31.
Lucas 8:31. Uy, Ang mga demonyo nagpaliploy kay Jesus nga hindi sila pagsubuhon nga magkadto sa kadadalman. kadadalman ra. Amot sa iban nga kwan. Kadadalman gyapon. Be, ano to, Lucas, no? 8:31. Be, tanong ko po sa akong Bible dali. O, kadadalman gyapon dali. Pero, kung sa English, abis. Sa aton pa, ang bad-bad, wala sila nagamit sa ginatawag nga transliteration, nga nagamit sang Griego nga pamulong, kag murag gin Englicize, o kung gin Philippinize, gintawag nga Pilipino. Wala man sa may English dire. Kenday. Dra? Anong 31? Abis. Abis na. Dra. Kay kadadalman lang sa Ilonggo mo. Abis yan. Ari gali, abis. So, kadadalman. Amo na nga, halimbawa, dire karon, halimbawa, habitat. Kung amo na karon pagbasa, may lang kung Ilonggo lang tanan. O kung Cebuano lang tanan ng Bible. Ambot lang sa Cebuano kung ano. Wala po ko tanaw dire kay Ilonggo man yung giabrihan po. Be, tanaw ding abis mi. 8:31, tanaw dire. Be, Lucas 8:31. Ari, kuha ng talanay kay tawag ko ni nga pangusisa. Be, Cebuano. Mugna. Ay kahiladman. Sa Cebuano is kahiladman. So wala gyapon. So hindi makita gyapon ang pulong ano ni nga abis. Kahiladman. So amo nang ang kumbaga pa kung sa pagtudlo lang. Siyempre leader ka, pastor, teacher mo. Kung paano nimo maedukar ang nagapaminaw, ang nagatuon sa ginatawag nga pagkakristohanon. Kaiba ang pagkakristohanon mo, ang pagtulunan. Hindi sa kiniyasang kalibutan. O kung paano ang tao nagahampang ba nga, kay nagasimba ko sa amo nga simbahan. So, Christian ako. Maula na nga pamulong. Nagsimba ka din nga simbahan. Ano klase nga simbahan? Tawag kang Christian. So, hangtod-hangtod nga pagsulod mo dira, kuha ka, sunod na po. Kay kada ato ba, Miyerkules lang, tapos Domingo. So, Christian ka. Ang problema ang pamangkot, pangutana, walay pagtulunan. Kung may pagtulunan man, ambot lang kung ano po ka kamaturan. Sa isa lang gani nga, o kung sa sulti, o kung pangutana nga, paano ka naging Christian? Ano ang pagkakristohanon? Amo nang usay nga na sulti ni Pablo nga, ano ni? Be not ignorant. Dili magpaginanti sa tao na pagka-Kristohanon. So, monay, abis. Kaisa kabutang, siyempre dito Tartaros. Nabalaan natin ni sa Jude chapter versikulo 6. No? Nga gindala po dito sa abis. Sa Tartaros. Ang mga katong Genesis chapter 6. 2 Peter 2:4. 2 Peter 2:4. Ay, di sa pwede dahil sa kwan. Di sa pwede sa first time ko ninamit. 2 Peter 2:4. Tama. Di sa madala. 2:4. Diyos wala gani magkaluoy sa mga anghel nga nagpakasala, kundi iya sila gitagbon sa impierno. Okay. Impierno, pero ina siya is Tartaros, may kamiyari po diri sa Ilonggo ko nga Bible. Ang Greek is Tartaros, ang pulong nga impierno sa Ilonggo nga Bible. So kung tanaw nimo na iyang ginatawag nga footnote o kung endnote nga pagbadbad sa Greek, kana siya is Tartaros.
Ambot sa imo day, ano nagibutang niya dira? Ko. Ha? Ay, hil gyapon. So, dili siya. Kag murag talagsaon ni siyang pulong nga Tartaros. Pero ang background niya ana sa ginatawag nga hil is Tartaros. No, unang pagtawag dira. Isa lang ni ka butang ba nga sa pagtuon, sa pagpangusisya, sa pagprayon sa pagtuon. No, hasta manas sa ginatawag nga pagtulunan. Now, ari ay kaning Episo 4:8 hasta sa 10. Episo 4 hasta sa 10. Episo 4:8 hasta sa 10. No, Ilonggo ako hindi nga. Okay, Ilonggo man ta kasakaran din eh. Be, parehos ang ginasiling sang kasulatan. Pagsaka niya sa langit, madamo nga bihag ang iyang dala. Sino ni nagsaka sa langit? Si Jesus Christ. Kag hinudong naton nga ang sitwasyon ani, ang una nga tawo nga nakasaka sa langit si Jesus Christ lang yun. Ang una nga tawo nga nagsaka sa langit. Walay tawo nga nakasaka sa langit o kung una nga nakasaka sa langit kung dili si Jesus Christ. Ano dahil nang una-una ang pamangkot? Paano karon si sino to? Si Elijah? Tapos si Enoch? Nga murag rapture kay ginkuha o kon si Enoch na dula. Tapos klaro pa nga si Elijah pasaka palangit. Tapos paano karon tong mga nangamatay pod nga mga tumulo sa Old Testament? Siyempre una karon sa tao palangit pod kay pagbasa sa sinulat ni Pablo palangit man ang atong pagkabanwanon. Pero kung tanaw mo historically kung paano ang mga pagtuluhan sa Bible, sa Old Testament, kag sa aton karon, mapadayag nimo may ara isang kalahian. Kay isa kabutang kung si Elijah pa pagkayab niya palangit sa pinakapunta nga tan-aw sang atong mata nadawla siya mo. Pero sa sunod na po nga bersikulo burag Second King, si Elijah nagpadala sang sulat. So wala siya nagpalangit. Kaya nagpadala siya sang dito sa langit, ano pagkapadala ng sulat ko po. oh, kag isa man kung atong sisaon ng aton ang sinsya naton sa paguna-una, kung mauni ang kalibutan ang earth, pagkalawig ba sang kung sang kahawaan pakato sa langit. Kay ngano man, kay kita is Milky Way galaxy, may ari padri galaxy. Andromeda, may World 4 galaxy pa. Ano pa na mga galaxies din na? Pirti kadamo sa mga planeta. Amo nang hindi basta-basta ang ginatawag nga sa langit, purare. Pareho sang ginsiling sang kasulatan makatulan ta kay Jesus Christ. Pagsaka niya sa langit si Jesus Christ, madamo nga bihag ang iya gindala. Kag ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga abilidad ang mga tao. Sa aton pa ining ang mga tumulo dili tawag Christian kundi ang mga tumulo gintagaan niya sang mga natawag nga spiritual gift ang mga tumulo. No, kaysa panahon ni Jesus Christ like Christian din na. Kinigawas na ang Christian sa Acts chapter 11. Ang puno nga Christian, ba't siya ganon? So sa aton pa ang mga tumulo kay Jesus Christ, ginatawag na sila nga mga messianic believer. Bisan pa sa ibang nga panahon pa sa Acts chapter sa the book of Acts, ginatawag na sila nga mga messianic believer. Kaya nga kag dili Christian, tungod kay nagatuo sila nga si Jesus ilang Mesiyas o kon Kristo. Kaya ang pulong nga Mesiyas, Hebrew na siya nga pamulong, kag ang Kristo, Grigo nga pamulong. Ang Mesiyas, Hebrew,
Ang Kristo, Grigo. Puro preso na sila abot sing ganon. The anointed one. Pinili sa Diyos. Kristo, kang Mesiyas. Wala na sila nagkalain-lain. Nga abot sing ganon. Ang pulong lang mao ang lahin, ang lahi. Pulong lang. So kung di mo mabalaan kung anong Kristo, Kristos man na siya sa kwan. Kristo. Oh. Kay Ilonggo, Kristo gyapon mo. O kung Mesiyas, Mesiyak. Now, pagkayam ni Jesus Christ, o basahan tayo sa 9, karon ano ang kahulugan sang nagsaka siya sa langit? Kasi Jesus Christ man gid nagsaka sa langit. Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. So sang ari sa diri sa duta nga ginlansang kag nabanhaw, nagpanaog siya sa lupa. Si Jesus Christ. Sa aton pa paglubong kay Jesus Christ, nga siyang pagkabanhaw, wala pa niya nadala ang mga tao nga ari diri sa dalom sa duta nga among sabakan ni Abraham o kon paraiso. Pero pagkayam niya sa langit, amo ang pagdala niya sa ila. Ining mga tumulo nga sa sabakan ni Abraham, kag mga tumulo sa ginataw nga paraiso, nga isa lang na sila ka lugar. Gindala na niya sa langit. Kaya nga, tungod kay si Jesus Christ nga tao, nga pagbayad niya sa aton mga sala, gindawat siya sa Diyos nga amay. Kay siya lang ginangay nga makahatag sang ginataw nga pagtubos nga sa kapasayloan sang aton mga sala sa Dios nga amay. Kay hinunom naton nga paglansang kay Jesus Christ, tanan naton nga mga sala kinbayra niya dito sa ibabaw sa cross. Amo na nga nanamulag sa Dios nga amay. Amo na natabok kay Jesus Christ. Kag amo man nga gindalan niya ang mga tumuloo panangit na. Sa aton pa ining lugar diri nga sabakan ni Abraham sa dalom sa duta, hindi na makita sang manggaranon nga ara sa impyerno sa mga ginataw nga mapagantos, kay gindala na ni Jesus Christ sa ibabaw sa dito sa ibabaw sa langit. O kung atong kriminal man nga ara sa iya nga tuo nga paglansang sa iya sa cross, hindi naman na siya makita sang ara sa impyerno tungod kay ang paraiso gindala na pa langit. Amo na nga si Pablo lang nagkuon nga ang aton nga pagkabanwahanon langit nun, pero sa daang katipan walay langit nun dira nga mga tumulong gindala sa langit. Pares ning Pilipos 3:20. Philippians 3. Pero kita mga danuhanon sang langit kag nagahulat gid kita sang pag-abot halin sa langit sang aton manluluwas nga amo si Ginoong Kristo. Okay. Pero kita mga Kristohanon na ini ang langit amo ang aton matuon nga banwa. Ang langit kay ngano man kay ang ila nga matuon nga banwa sa daang katipan hindi pa palangit. Ang ila nga kalag ara pa sa Siol sa ginatawag nga Hebro o kon Hadis sa ginatawag nga sa Greek. Ginauna ta kung ano klase nga ginatawag nga pamulong. Halimbawa ning Salmo, isa di ka bersikulo, Salmo 16:10. Salmo 16:10. Salmo 16. Kay hindi mo ako pagpabayan nga magkadto sa lugar sa mga patay.
Hindi mo pagtugutan nga madunot sa lulubngan ang imo matutom nga alagad. Lain sa kwano, lain di sa Ilonggo. Kag diri po sa akong anas, diri is dead. Now, ambot dira sa imo sa English 16:10. Be. Psalm 16:10. Ha? Siol, okay. 16:10. Mayede sa imo kay 6:1. Kay Siol siya. Siol gyapon ri sa akon sa kuno sa Cebuano. Siol. Puro lubganan sa mga patay. Now kaning Siol, impierno na sa Hebro. Dira lubganan sa mga patay, no? Sa imo gyapon. Sa imo sa lubganan sa mga patay? Ay, Siol gyapon. Siol puro Ilonggo. Ha? Ano na? Sagal di Cruz. Tumulong ng Siol. But nga ron sa transliteration. Gingamit nila ang Hebro nga pamulong sa Ilonggo nga Bible o kon English nga Bible. English. Transliteration, dili translation. Kaya kung ibadbad nila na translation sa English, kung English nga Bible, hil na siya. Kaya lang, gingamit po nga Siol sa Ilonggo man o kung English, kay kana siya nga pamulong specific, kanang, ano tawag na, ining eksakto nga pamulong nga sa original nga lingwahe. Sa aton pa, ang original nga lingwahe nga Hebrew, Aramaic, Greek, may ara kinsang patod nga pamulong nga sa paggamit kung ano na siya nga lugar. Kay kung Ilonggo la tanan puro sa tanan siya impierno. Pero kung sa patod nga pamulong nga sa Hebrew o kung sa Greek, paras ni karon Tartaros. Sa Greek, eksakto gina siya. Pero kung Ilonggo mo na o Cebuano, impierno lang na. Karon ang pag-edukar diri o kung paghuna-huna, paano mo idagway ang impierno? Karon halimbawa karon mamangkot ko, unsay mo pasabot sa impierno? Bisa una-una ninyo. Impierno kalayo, ang mga hindi luwas, impierno. Tapos magsiling pa nga si Satanas ato to sa impierno. Ang mga demonyo to sa impierno. Puro hindi, Tartaros. Pag siling Tartaros, wala dito si Satanas kung sa Greek. Ang ara dito atong Genesis chapter 6 lang nga ginpriso. Atong mga sa Genesis chapter 6 nga mga fallen angels, mga demonyo o kon mga alaga ni Satanas nga mga anghel nga nangasawa sang babae nga tawo. Amo na dito. Ang abis lain po na. So ang paggamit sang pulong nga Grigo o konsyon nga sa Hebrew pinasahi lain sa aton nga pagsiling impierno, pang Pilipino nga bokabularyo. Amo lang na. Lain. Dalong ka sang original nga pamulong kung ano ang butya sing ganon nga ara sa Bible. Amo na nga makasiling ba nga wala ta nag-iimbento sang istorya. May gani kay sa Ilonggo may Siol. Puro imo day impierno. So, lain ang imong una-una kung impierno. Ambot lang kung may kabalo ka sa una-una kung ano ang Siol. Pero kung itapan ni mo na siya nga Bible, kay pares man sila Ilonggo, anong pinasahi sa Siol kaysa impierno? Maidukar ka sang... Ginagamit ng saksi di Jehovah, Siol. Ambot lang, kung intindi sila, siyempre, ginataga na meaning, anong bot ni mo sing ganun sang Siol? Pangusisa ba? Kaya nato nung daw pag-amot, pinakasiol, ganan ba? Pwede po. Pwede man. Lugbanan sa mga patay. Siyon. Amo nang putsing anon. Amo nang ako, isa man nga,
anong pangusisa. Kung ano man ang imong, kung diin ka man mag-adto nga reliyon, iedukar kanila sa ilang mga pagtulunan nga bokabularyo. Amo na importante din na. So, hindi ka basta-basta nga nahimo kang Kristohanon. Nga walay pag-ibalo sa nga ginatawag nga mga pamulong. Pasan ko itong simbahan nito nga Yeshua, Jesus, the Messiah? Nagasimba dito. Luwas lang sa nagbutang ato masiling tabi nga pastor. Na nakabalo siya. Pero nagasimba dito, nailad to sila. Kaya nga man, kaya ang pulong nga Yeshua, which is Hebrew, Jesus lang na gyapon sa English. O kung Jesus lang na sa aton. Pero Yeshua ang ibutang. Unique, no? Pero kung nakahibalo ka, pangilad to. Ilad ang way kamahan. Kaya man yung pamulong. Okay? Are, Yeshua. May gani kay wala nila gi Hebrew nga litra. O Jesus, the Messiah. Mo ba ni the Messiah ba? Pero amo ning ako nga pagpaklaro. Kani siya Hebrew nga word. Hebrew ni siya. Ang English ana is Jesus. But sing ganon. Ang but kasabot ani nga Jesus, the Messiah. Pwede ba na? Hindi. Dapat isa lang, ana lang. Jesus the Messiah. Hindi kayo pabutangan pa Yeshua nga Jesus man na. Pwede na. Ang ginatano to, di ba, nga sa imo pagka-Kristohanon, maedukar ka kung ano ang pagka-Kristohanon. Hindi ka lang nagsulod sa ginatawag nga pagka-Kristohanon kung ulay kay balo kung ano ang Kristohanon. Ano, nasiling ka nga Christian ka, kay dili ka Muslim? Di, paano karon to ang mga Hapon, kay di man na sila Christian. Mga Hindus man na to, Shinto. Ang ilang religion is Shinto. Shinto ba na ila? O kung Hindus. So, hindi man sila Christian. Kaya hindi man sila Muslim. Ano ba, pag-idukar? Amerikano, hindi sila Christian. Hindi, sa reliyon ba? Sa reliyon ginatawag. Kakon sa bagay, hindi sila Muslim, tapos Amerikano man. Pero kung reliyon, amo, tawag po, Shinto, Hindus, So, hindi ka basta-basta basta lang nga magtawag nga pagka-Kristohanon. Kung walay kay balo, o kung naedukar sa pamulong, o sa ginatawag nga mga pagka-Kristohanon, or else, may hara sa ginatawag nga pagka-ignorante, sa ginatawag nga pagka-Kristohanon. Muna sa iba nga, sa mga pamulong, isa lang may ara sa ginatawag ba nga gani ning pamulong taking advantage ba, halimbawa magsilinta mo ning meaning but sing sa pagka-Kristohanon, sabi mong iban nga mga recording gamiton ko na sa iban nga kung anong meaning sang Kristohanon gamiton nila man para sa ilang reliyon man. Puro ara ko na pagka-ignorante ko nga wala gid sing eksakto nga pagkaibalo kung pangintindi sa ginatawag nga pagka-Kristohanon. Kung sa bagay, ang pagka-Kristohanon nga tawagon ka ang pagka-Kristohanon kung ano nga nahimo kang Kristohanon, tungod kay may ara ka sang relasyon sa Dios nga Amahan. Paano ka nagka-relasyon? Amo na ko ng pangutana. Tungod kay nituo ka kay Jesus Christ, nga siya Dios nagbayad sa atong masala, namatay sa unod og nabanhaw sa katatlong adlaw, ni kayab sa langit og yara naa sa tuong kamot sa Dios nga Amahan, nga Amay. Mauna ang ginatawag nga pagka-Kristohanon. Ang problema lang, hindi makita sa imuha ang kinabuhi o kung pamatasan sa pagka-Kristohanon kung walay pagtulunan kung paano ang Kristohanon nga pamagay sa pag-kinabuhi. Mo nang ginatawag nga pagka-Kristohanon. Amo nang nga
ginatawag nga mga pagtulunan sa ginatawag nga spiritual life, sa ginatawag nga spiritual growth sa pagka-Kristohanon. Amo na nga daghan damo sang ginatawag nga mga hampang playing games sa Christianity. Tungod kay ang mga pagtulunan hindi eksakto o tama sa Kristohanon nga pamagi sa pagkinabuhi. Bisan ang pagpuno sa balang espiritu. Dapat yielded ka to God the Holy Spirit. Kung damo pa klase na tawag nga pagtulunan sa Kristohanon nga pamagi sa pagkinabuhi. So, you will not abandon my soul to Sheol. So, hindi mo mapabayaan ang akong nga kalag sa Sheol. O kung, ano to, sa mga patay? O, so, o kung sa lulugan sa mga patay? O kung dito sa ginatawag nga impyerno? O, hindi mo pabayaan ang iyang nga kalag. Kaya nga naman, kay siya balaan. Pwede ba nga ang balaan makato sa Sheol o kung sa impyerno, lubnganan sa mga patay? O, para sa kanon mga Kristiyano, masiling na nga, hindi pwede kay langit ka. But sa kanon, kung dito sa impyerno o sa Sheol, na amo na nga kung sa Greek is Hades, adi sa luwas. Pero kay ini siya salmo, ara sa Old Testament. Nga mga tumuloo, dili Christian, kundi mga tumuloo lang, mao na nagyapon. Kaya wala pa'y Christianity sa Old Testament. Bisan pa sa panahon ni Jesus Christ. Ang ilang kalag dito jud sa lubganan sa mga patay o konsyon o kung itawag po nga impyerno sa iban nga pamulong. Kaya wala pa sa langit. So si Jesus Christ, amo ang nagdala sang sabakan ni Abraham og paraiso, sang nagkayam na siya sa langit. Kay si Jesus Christ ang unang nga tawo nga gindawat sa Dios nga Amay palangit. Mao nang aton nga kinabuhi o kung kita ara sa nasakop sa lawas ni Kristo, spiritual body of Christ, o kung kita yara natago sa kay Kristo, kung hindi kay Jesus Christ nga pamagi, walay tawo nga mapasaka sa langit. Mapasaka sa langit kay siyempre kay ang mga tumulo sa Old Testament ara sa sabakan ni Abraham o yara sa paraiso. Amo na mga kahimtang din na o kung ang mga hitabo. Now, karon sa ginatawag nga Kristohanon nga pagkinabuhi nga sa pagbatok sa mga pagtulunan. Kay remember tatlong aton nga kaaway. Si Satanas, ang old sin nature, o ang kinayasang kalibutan. Hindi mo na siya basta-basta. Amo na nga kalabanan sa mga Kristohanon, failure sila sa ilang Kristohanong pagkinabuhi. Kanang kaya hindi may dinaogon sa ilang Kristohanong pagkinabuhi. Kapangita ko sa mga pamulong. Perde sila sa ilang Kristohanong pagkinabuhi. Tungkay kulang sa pagtulunan. Kaya hindi basta-basta ang pagkakristohanon. Paano ka makalikay sa sala kung hindi ka kay balo kung paano ka magpasakop sa pagtulunan? Nagalikay ka sa sala, puro sala lang gyapon imong ginahimo kay wala man ka sang pagpasakop, wala ay pagtulunan. Kay makalikay ka sa sala kung yara ka sa pagpasakop sa pagtulunan. Amo nang pamaagi dina. Pero si karon sa Kristohanon pagkinabuhi, paano ka karon makabarog o kung makahatag sang kapag-unan sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi batok sa kay Satanas? Kay Satanas ni na basta-basta may mga pagtulunan na Paano ka karon makabarog o kung ito gayna pamulong ko? Makabarog, nang makatindog batok sa kalautan. Beta Episo 6:10 hasta sa 18. Episo 6:10
Basta sa 18. Sa katapusan, magmaligon kamo sa inyong pag-iusa sa Ginoo. Kag paagi sa iya gamhanan nga kusog. Isuklog. Paagi sa Ginoo, no? Okay, sige. Sa sound ta. Isa ka bersikulo. 11. Isuklog ninyo ang bugos nga panaming nga ginahatag sa Dios sa inyo agod sarang kamo makabato sa mga daya sang yawa. Ano daw? Isulob daw ang panaming. Maybe. Kanang ukon ginatawag nga panaming nang imo nga kwan. Hinanggiban, oh. Hindi gatan ako sa mga pamulong ba. Armor of God. Okay. Amo na. Okay. Sa diin nga makabatok ka mo sa malaing nga mga pagdihot sang yawa. So may panaming. Okay. Kay gatan ako din ang importansya ba nga ginatawag nga panaming. Ngano nga panaming? Now, ari lang ay isa sini nga panaming nga ginagamit ni Pablo kasi Pablo man nagsulat sining episo sa mga Kristiyanon dito sa Episo. Ginatawag yan nga kini nga ehemplo ining mga panaming nga isang Roman Empire. Kaysa sina nga panahon niya, ambot wala ko kabalo kung saan niya ginsulat ning the book of Ephesians. Ang Roman Empire mao ang nasod o kon ang mga kasoldaduhan nga epektibo kayo sa pakig-away. Ang iya sang Roman Empire. Sa atong patanan nga mga empires, nga mga nasod sa ilang silingan, perdi na tanan sa ilang panaming. Sa aton pang ilang panaming epektibo kayo sa pakig-away. Kay pares karon sa aton dire. Ang Pilipinas minus gid kay sa tawag nga mga pagdepensa sa iyang kagalingon ba sa sinundalo. No? Gamay kitag tawo, hina pa aton armas, gamay pang atong armas, ang quality, ang klase sang pagkabugana sang pagkaarmas. Gamay pa ang tawo. So kung anong aton nga kalaban, pirdi gid kita. Isang anuhon nimo, lupi kita sa panaming. So ginhimo ni Pablo o kung gingamit ni Pablo din nga panaming ang kasoldaduan sang Roman Empire tungod kay ang ilang mga silingan, mga Persian dira o kon ano padra mga Assyrian mga palibot nila nga mga nasod, pirdi na nila sa pakig-away tungod sa ilang panaming naging gamit. So parehas gapon same likewise sa aton nga sa atong Kristiyonong pagkinabuhi nga sa paggamit po sang mga panaming nga iya sang Dios nga pamaagi. Sa ato pa wala gitay labot tira ano nga panaming nga aton nga mahimo. Wala. Okay. Kaya nga man, ginatan ako din inong panaming kung naunsa ni. Sa 12 daw. Kay wala kita nagapakig-away batok sa mga tao, kundi batok sa malaon kag espirituhanon nga mga kusog sa kalangitan, mga pangulo, mga awtoridad, kag kalibutanon nga mga gahom ng sining madulom nga panagon. Okay. So muna sa 12, amon to siya nga pamulong. Now, ang atong pakig-away ko batok sa malaing espiritu, kaning natawag nga dili batok sa unod kag sa dugo. Ginatan na ako ni sa English ba? Ay sa Ilonggo. Dili batok sa unod kag sa dugo. Kung di pinagi sa mga nagapamuno nga gahom. So hindi basta-basta sa gahom, pero base ni siya pala sa pagtulunan ha. Sa aton pa, kung ano man nga ginatawag nga sa pagtulunan, gahom na siya sa aton nga pagkinabuhi o kung bisan sa aton nga kaaway, dalong ikan niya. Ako lang ginaman numan ba si Satanas.
Sang wala niya gindawat ang ginhatag nga grasya sa Dios nga pagpanumbalik sa Dios. Sang si Lucifer di siya magdawat sina. Nahimo siya sa Satanas. Ambot kung no, ano ang pagdani niya sa tatlo kabahin sa mga anghel? No? Mahigit siya kay mahalandan siya mo. Okay, nakabigi lang mo. Ano ang iyang ginhimo? Kay ano ni ginatanaw naton dire? Against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world. Kay gahom ni siya eh. Pres karon sa aton, kas ni karon nagatuon kita. Pila na ta katuig ri sige tuon. Ha? Pagdugay nang natuon na iya. Ang pagtuon dire, hindi lang kita nag-istoryahanay o kung nagabukat sang Bible, by power ni siya. Gahom ni. Ngano man nga gahom? Kay kung di ka maghupot sa sini nga pagtulunan, dala ka sang gahom sang kalibutan. Dala ka sa pagtulunan. Para sabi, di, nanunuman ako kay Bibi, batong hamal po ni Boy. Pagtulunan ni mo, ginahuktan mo ni. Hindi siya basta-basta. Amo na ko ni Pablo ba? Sa 1 Corinthians chapter 15. Kay si Pablo nagatudlo nga si Jesus Christ nabanhaw. So katong mga tumulo sa Korinto, primero nagtuo sila. Pagkaulahi wala na sila nagtuo sa pagkabanhaw. Nga si Jesus Christ ulay banhaw o kay wala na pagkabanhaw. Abi mo ano ko ni Pablo? Kung mali ang amon pagtulunan siling ni Pablo, ako impierno kami. Amo na. Pero pag tama, ako mo pa impierno, kami pa langit. Pero kay pasakaron sa tawag nga pagkabanhaw, siyempre nagatuo kita nga may ara sa pagkabanhaw. Pero sa atong karong panahon, ngano nagtuo man ka sa may pagkabanhaw, nga may ara sa pagkabanhaw, nga wala man kita nakita, nga may ara sa pagkabanhaw. May ganito sa ilaha sa panahon ni Jesus Christ, kaya nakita nila si Lazarus na resuscitate, kanang nabuhi. Purang pulong nito pagkabanhaw, pero hindi to siya pagkabanhaw. Kaya nga si Lazarus, hindi pagkabanhaw. Oh. Tungod kay napatay siya, ginbuhi. Kang napatay siya, liwat. So, resuscitation. Wala tayo sang pulong na nga ibadbad. Kaya ang pagkabanhaw, ang matuod gid amo si Jesus Christ. Siya ang una sa pagkabanhaw. Dili si Lazarus. Kaya si Jesus Christ, namatay siya sa unod, tapos nabuhi liwat, kag hindi na mapatay liwat, mauna ang pagkabanhaw. Kag siya ang unang nga nabanhaw o kung resurrected, kay hindi na mapatay hangtod sa hangtod. So, wala ta nakakita. Pero nagatuo kita, nga we believe nga may ara sang resurrection. Amo na importante sa pagtulunan. Amo na siling, but si Jesus Christ nagkuno nga bulahan tong mga tao nga wala nakakita. Pero nagtuo. Sino man magtuo nga may naay Jesus? Kasi Jesus Christ ang edad niya 33 years old. Wala ta kakita, pero ang Bible lang nagadeclare nga may ara nga Hesus. Kag ini nga Hesus, Hudiyo ni siya. Di ni siya Pilipino. Di po ni siya kano. Pero nagatuo kita nga si Jesus Christ nga Hudiyo, yara ang iyang presensya. Sang ginanak siya mga 5 to 4 BC. Tapos namatay siya sang 30 AD. Nung edad niya 33 years old. No? Nga nagbayad sa ato mga sala, namatay sa unod, kag nabanaw sa katatlong adlaw, ni kayab sa langit, og naas to ang kamot sa Diyos nga, amahan. Malisod kayo na, kaya wala ni mo nakita, wala nato nakita. Pero salamat sa grasya sa Diyos.
nga kita nagtuo nga si Jesus Christ ang mao ang aton nga manluluwas. Ilisod naman tao karon is to see is to believe. Tapos sa aton karon kag wala karon sang tao nga may ara sang pagkabanhaw, nga may ara sang resuscitate, o kung tao nga napatay tapos nabuhi. Kaya nga aman, sa bagay sa tribulation wala na tayo kung pag-rapture. Kaya sa tribulation may ara sang pagkabanhaw. Buhion ni Satanas ang napatay. Amot ano ka gawa siya, zombie? Kaya wala may kalag. Kag si Kwanray ang Antichrist. Magdumala. Kag mapatay na, buhion. Araw may pabilit yung mga tao. Oo Sa karon na kung malabot ang revelation, pabilit mo ni tao karon nga wala gani nakita arang mga istorya lang arang mabulong lang ra. Ano ba yan pabilit mo? Kita na. Kita na nila. Samantala, amo na ito si to believe Ang ginatanaw na akong mga nung hindi sila magtuo, no? Tungod ba kay wala nila nakita si Jesus Christ? Nga nga si Jesus Christ, di na maglutaw-lutaw sa hangin para sa hangin, sa kawaan, para magtuong tao? Nga naman? Tungod na siguro sa ilang pagka hindi matinuhon. Kasi kung sa hostess sa ginawalaan ang ginagawa ba nga sila hindi pati. All-knowing siya mo. Kay balo sa santanan. Omniscient siya. Mabisan ano mo na siya kasugid nga ito uwi lang na si Jesus Christ. Tama man na siya. Tama na siya nga ideya o kung mga pagtulunan. Kay nga man, kay gusto sa Dios nga maluwas, nga magtuo sa iya, kanang matinud-anon nga nagatuo. Nga makita mo man siya o kung hindi, pero nagatuo ka sa iya. Lupasan ko ng tao ko nga bisan sa iyang pagka-ignorante ang tao. Nga mamangkot ka kung ano ang Diyos. Anong sabat niya? Sa kalabanan sa mga tao? Gamhanan. Labaw sa tanan. Pero wala ko na sa iya kun nga Sa vocabulary. o sa iya nga mga pagtuluhan. Nga sa pagkilala lang sa pamulong nga Diyos, gamhanan. Amo na, Diyos Pero wala na sa pagtuluhan. Kaya nga aman makasiling kayo hindi sa pagtuluhan. Kaya nga hindi sa magtuo kay Jesus Christ. Naging padala sa Diyos nga amay. Nga nagpakatawo para magbayad sa aton mga sala. Kaya ano na po ilang rason dira? Gusto sa tao nga maghimo sa maayong buhat para maluwas niya ang iyang kaugalingon. Among ng tao normally. Simple maghimo pa ana pamagi. Ha? Ara ron simple gini nga tuhanan lang mahimo pagid ka ana pamagi. Ti wala buhat Wala siya nang buhat Kay koy kabuhat ni Jesus Christ na. Di sa kontento. Ato perfect nga buhat ana hindi perfect ka. Hindi siya kontento mo. Amo na kakusog ang old sin nature. Ang kinaisang tao. Sayang ba loy, ana. Sana kung kagoy na. Amo na nga kung magtanaw ka sa mga tao, ano ba, amo na sitwasyon na karon. Di pa umit lang iyang ngalan. Hindi lang. Ambot lang kung palangit siya. Amo na pangutana abangan. Ano, garantiya ba kay pastor ka, palangit ka? Kwartahan siya. Kwartahan pa? Nga masiling nga ano ni, lapit siya sa Ginoo, palangit siya, kay may panalangin siya halin sa Diyos. Ang panalangin ba kung kwartahan ka? Ano man? Ila siguro Anong problema? Okay. Ari ay, Armor of God. Kaning sa verse 14. Gani maghanda kamo. Iwagkos ninyo ang kamatuoran sa inyong mga hawak. Subong isa kapaha. Itakod ang pagkamatarong subong panahon sa buhan. Okay. Well, si Pablo ba? So, yan rin kanang specify, no, ipakita niya rin isang dayag. Kabalo siya kung ano ang paggamit sang hinangiban sang Roman Empire o Roman soldier. Sundalo sa Roman soldier. Kaya una rin ang bagkus sang kamaturan.
Ano? Wagkos sa kamaturan. Pundasyon na siya nga sa Kristiyano nga pagkinabuhi, kamaturang ibutang niya sa wagkos. Kung wala ka sang kamaturan nga ikaw nga Kristohanon, hindi makita sa imong pagka-Kristohanon. Kung wala ka sang kamaturan sa pulong sa Dios. Muna koon ba nga, kung pang-interview kay Dr. Witten, siling niya, they are Christians by name. Kristohano na sila sa pangalan. Pero sa pamatasan, wala. Kaya wala sila'y wagkos sa kamaturan. Dapat may ara ka sa kamaturan. Pamangkot, ano ang kamaturan? Ano ang pagtulunan? Ang kadamon ang tawag nato ng Bible doctrine sa Kristohano ang pagkinabuhi. Kumbaga pa, kung ginatawag ang mga thesis o kung libro, pilagi ka pages ang kinanglan nimo, ari pila 1,000, 2,000, pila man nga klase ang ginatawag nga pagtulunan. Kaya hindi lang basta-basta ang ginatawag nga pagkristohanon. Karon nisulod ka simbahan, ano kuno nag-forward ka daw, gibautisuhan ka. Pag uman bautiso, ikon? Mag-witness ka? Ano imong i-witness? Wala ka pa gani ikinabuhi. Kay walay pagtulunan. Dapat may wagkos ka sang kamaturan. Hindi ka basta-basta nga mahimong Christian nga makita sa imo ang pamatasan. Wala mo man napilit. Kundi nga ang kamaturan among makita sa imo nga kinabuhi. Kumbaga pa, kung may makato sa imo nga mga iban nga pagtulunan ng mga reliyon ba, di ka gani kadipinsa sa imong ginatuha, sa imong pagtuluan nga pagkakristohanon, paano karon ang imong kinabuhi? Okay. Amo na, hindi makita ang kinabuhi, ang Kristohano nga pamagis ang kinabuhi kung walay kamatuoran. Kung baga pa, ang tao makita ang iyang kinabuhi suno sa iyang kahibalo. Kung ano imong natun-an, bisan ano ka pa klase nga pagkatao, makita ang imong kinabuhi suno sa imong natun-an. Makita ang imong kinabuhi suno sa imong natun-an. Kung ano nga limitasyon ang imong natun-an, hanggang diyan ka lang. Kung wala kay pagtulunan sa Kristiyano ang pagkinabuhi, ano man ka na magbutan? Christian ka? Mas labaw pa tong iban nga matawag nga Christian, bisan dili sila Christian, kay mas butan pa sila kaysa mga Christian. Mga humanitarian nga type. Alima, naghatag siya pila to, 1,000,000. Ikaw, kung may ara ka magpare sa iyang kayimta, makata ka 1,000,000? Hindi mo na, kundi dapat may wagkos ka sang kamaturan. Amo na makita sa imong ginatawag nga ng breastplate of righteousness. Ginatawag niya nga experiential. Experiential. Kay nga aman, tungod kay ang kada tumuloo sa pagtuod kay Jesus Christ, may ara ka sang ginatawag nga eternal life, kinabuhi nga walay katapusan, nga iya sang Dios nga kinabuhi. Walay sinugdan kag walay katapusan nga palabuton. May ara ka sang iya nga himpit nga kamaturan. Pagkamatarong, no? Ay, kamaturan, no? Himpit nga pagkamatarong. Breastplate of righteousness. Tama na. Breastplate of righteousness. Kag amo na makita sa imo nga kinabuhi. Now, ang reverse niya hindi ni siya makita sa kinabuhi sa mga hindi tumuluo. Hindi ni makita ang himpit nga pagkamaturan nga gibutang sa Dios sa aton sa mga hindi tumuluo. Amo na nga bisan ano nila kapaningkamot nga maghimo sa maayong buhat, hindi na siya maayong buhat nga iya sa Dios kay wala sila sang himpit nga pagkamatarong nga ginbutang sa Dios sa ila. Nundong mo naton nga duwa ang ginbutang sa Dios sa aton.
iyang kinabuhi nga walay katapusan, eternal life, which is Zoe life, kag himpit nga pagkamatarong nga iya sang Dios nga pagkamatarong. Amo na nga makita sa aton ang pagkamatarong experientially nga iya sa Dios kay tungod may ara ka sang himpit nga pagkamatarong. Kag makita sa ay aton ang ginatawag nga kamaturan nga sa pulong sang Dios. Amo na nga walay tawo nga maluwas pinagi sa iyang maayong buhat. Sa tawhano nga pamagi sa maayong buhat. Walay maluwas. Kay nga atong ang pagkamatarong nga isang tao ginatawag na siya nga relative righteousness. Inang papato-pato lang ang pagkamatarong. Kay nga pato-pato kay pwede nga sa imong silingan sa pikas maayo ka. Puro sapyak naman malaing ka. So dili siya perfect. Di siya maayo. Kay ang Diyos nga pagkamatarong ginahatag, perfect na siya. Kay iya na sa Diyos. Amo na nga makita lang na sa mga Kristohanon. Amo na mayara kita sang breastplate of righteousness. Ano na? Taming sadugan. Taming sadugan nga himpit nga pagka matarong. First sa Roma 3:22. Roma 3:22. Amo na yung problema ron kay ginapakamatarong sang Dios ang tawo paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Kay ang Dios wala sing pinilian. Gani ang bisan sino nga magtuo kay Kristo ginapakamatarong niya. Pero iba di sa English. This righteousness is given through faith. Ano ining pagkamatarong is given, ginahatag, ginabutang, gina-impute through faith pinagi sa pagtuo dira kay Jesus Christ sa tanan nga mga nagtuo. Pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ to all who believe nga nagtuo. There is no difference. Walay kalainan sa mga Hudiyo kag Hintil. Kay sa Bible manggod ang una nga pabor diri mga Hudiyo Amo nang ang Hudiyo nagatuo sila nga ang kaluwasan ara lang sa ila, wala sa mga Hintil. Pero hindi sa pagkakristanon hindi. Hudiyo man ka o kon Hintil. Basta nagtuo ka kay Jesus Christ, ginabutangan niya ka sang himpit nga pagkamatarong. Maggusto man ka og sa dili. Amo na nga may ara ka sa makahimo ka sang ginatawag nga experiential righteousness. Kaya may himpit ka pagkamatarong. Makita lang sa imo ang himpit nga pagkamatarong, hindi para maluwas, kundi tungod kay luwas ka na. Ikaw nga tumulo. Kag sa kinsiman, may ara ka preparation of the gospel of peace. Bisa 15. Kay sa 15 manggod ni, para lang ni sa mga Kristohanon. 6.15 no, ipiso. Kag isuksok ninyo bilang sapatos ang pagka-preparado sang pagsugid sang maayong balita parte sa kalinong. Peace of peace. Amo ning diferensya sa English. Once gani nga makita nimo sa Bible kanang peace of peace. Para na sa Kristiyano nga pagkinabuhi tungod sa of. Kay nga aman, kay kung peace with peace, para na para na siya sa kaluwasan with peace. Amo nang kalainan. Ngano naghambal ko sina nga halimbawa sa English, kay hindi ko mabalang kung ano sa Ilonggo. Kalinong sa pagidait o kalinong sang pagidait? Kani siguro kalinong sang paghidait sa kaluwasan. Kaysa hindi mga Kristohanon manggod, wala manggod sang kalinong.
ano na, walay peace ba? Walay, sana, walay kalinong. Puros na nagubot. Tapos na sila kung sa sulod-simbahan. Ha? Tapos na sila sulod-simbahan. Okay, mag-salting up. Hambal lang pirmi. Samba. Hanggang lang sa hambal. Pero sa gawi, hindi makita. Wala kung sa panta. Panta kami pa. Request ba kami sa peace and order. Kung Muslim pa. Sige lang request. Ay peace pero wala order. Mao. Wala pang ikalinong sa hindi mga tumulo. Purs na tanang kagubot. Normal sa mga hindi tumulo ang kagubot. Pero sa mga Kristohanon, abnormal na unta. Nakita ginatawag nga peace of God. No. Tungkol kay may ara ka sang eternal life, kang may ara ka sang righteousness, kaya sang Diyos. Okay. So, numdum mo nato na nga kay siyempre sige matatuon kang matunan naton ni tawag nga da arena pod. Kapakig-away naton dili sa unod kag sa dugo kundi dirigid by power, principalities. Kay nga kay Satan hindi ni siya basta-basta nga basta lang nga makig-away. By kwan ni siya na organize po ni siya. Na-organize po ni iyang mga katawan according to ranks. Kasi imong pagkakristohanon, amo po ang imuhang pakig-away niya sa aton. Amo nang may tabo. So, sunod sa imong pagtulunan, amo po na iyang pakig-away. So, kung naghamtong ka, hamtong po di mo pakig-away. Sa point nga, gusto niya nga ang mga tumulo, ang mga Christians, mapirdi mo. Mapirdi sa pagtulunan. Kay kung mapirdi ka sa pagtulunan, ginatawag nga strategic tactical victory. Kung mapirdi ka sa pagtulunan, guba ang imong pagkristohanon. Guba si Jesus Christ sa imong kinabuhi. So mapadayag sa tao nga mali ang imong pagtulunan. Pirdi ka mo. Mahimo kang casualties of war. Sa atong sa pag-away ko na igo ka sa tiil, piang ka na, igo ka sa kamot, wala na, disable ka na, pirdi ka sa pakig-away. Amo mo na sa Kristohanon nga pakig-away. By power ang aton ni. Hindi ni siya basta-basta. Kag siyempre, naatanan ang proteksyon sa Diyos nga sa pagpadayon nimo sa ito nga pagtuon kag pagtuon. Okay? So, mag-pray ta, 73 minutes. Let's pray. Sa imo lang Amay, salamat gid sa pagpadayon sa pagtuon, keeping on. Praying Father nga wala sang Ginoo nga pagtalaka sa pagtuon pagin. Nga sa isa lang kaputang Ginoo nga may ara sa pagpuno sa mga pagtulunan o nga sa pagpadayon gid in order to be like Christ. Nga sa ginatawag nga paghaptong. Nga sa din nga ma-enjoy kami sa teaching ministry, ma-enjoy kami sa among Christian life. Kag salamat Father sa teaching ministry. Kag confirmation og God Holy Spirit. Nga sa imong grasya, sa imong pamangkin, nanangop ng inapasalamatan, nga sa imong gyapon salig. Jesus name. Amen.